Ito mga kapatid, pakinggan natin ngayon ang paliwanag ni Brother Darwin patungkol sa ministry ng apologetics. Bakit ito nawala? Yan ang ating tatalakayin ngayon sa ating reaction video na galing sa kay Brad Windel na channel sa Pananampalataya at Katwiran. Pakinggan natin kapatid. Apologetics. Kasali na po yan sa pastoral and theological tradition. Hindi na yan mawawala. Bakit nawala ngayon? Hindi na tayo sumagot sa mga false accusation ng ating mga kapatid. It's a great reminder for all the priests who are allergic to apologetics. Wala nang kailangang CFD ngayon. Ang kinakailangan natin, pag-ibig. Kinakailangan natin ng pag-ibig. Pero bakit kinuha natin yung apologetics? Yun ang pinopromote sa Catholic Faith Defenders. Amen? Tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ako. Watak-watak yung mga tupa. At ito yung nangyari natin ngayon. Marami ng mga tupa sa simbahang Katoliko nagkawatak-watak. Nandun na sa born again. Totoo, hindi. Nandun na sa mga mermaids, Mormons, no? Nandun na sa iba't ibang sekta. Nagka-watak-watak na tayo. Ang tunay, kaya nga, alam nyo, hinaharap ko talaga yung iba't ibang pastor. Not to win the argument, but to learn more about the beauty of our faith. Amen? Anong sabi ng mga obispo sa buong Pilipinas? Babasahin ko ha. Ito yung challenge ng mga mahal na obispo natin, naming mga kaparian sa PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, 222, paragraph 222. Sabi nila na mga mahal natin na obispo, babasahin ko na lang, no? Parang nag-loading yung mahina yung signal. Mas mabuti na basahin natin ng diretso para ma-aware tayo dahil dumami na ang iba't ibang sekta, dala yung pangalan ni Kristo kahit hindi sila pinadala. Anong sabi ng ating simbahan? Sa mga obispo po ito. Sa buong Pilipinas po, the local church in the Philippines. By the way, bibisita tayo sa Diocese of Tandag. At huwag din kayong sumilip dito sa butas. No? Baka mag-transfer yung demonyo sa iyo. No? So, dumami na yung pasyente ko. No? So, anong sabi ng simbahan? Ito yung sabi ng simbahan. Babasahin ko lang dahil maraming hindi pa nakakaalam nito. Bishops of the local church in the Philippines urge us to defend our faith in public fora. Nababasa natin ito sa Second Plenary Council of the Philippines. Ito yung, dito ako nagsimula. Itong naka-inspire sa akin. Bakit? From time to time, haharap ako ng isang pastor at magdiskusyon kami. Amen? Anong sabi sa... Galing po ito sa mga obispo ha, hindi po ito sarili ko na unawa. Babasahin ko ha, ready na kayo? Sabi dito sa paragraph 222, Second Plenary Council of the Philippines, lahat ng obispo, kasali ng obispo ninyo, ito yung sinabi nila, we need not apologize for apologetic catechesis. Anong punto nila? Hindi tayo humingi ng paumanhin kapag sasabihin natin yung katotohanan about apologetics, catechesis. Since its birth, mula sa simula, since its birth, Christianity has been subjected to attacks. Totoo hindi? From which it has had to defend itself. Kinakailangan natin na dipinsaan ang ating simbahan. Patuloy. Jesus had to answer early Christian errors. Mismo si Kristo. And charge His disciples to protect the faithful. Ano ang una na misyon ng mga apostoles? Nandito sa ating Ebanghelyo ngayon. Siya ang tunay na mabuting pastol. Protektahan ang mga tupa. To protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Protektahan yung mga tupa. Pangalawa, i-preserve ang ating deposit of faith, ang tunay natin na aral. Amen? Huwag niyong ikahiya ang ating pure deposit of faith.
Minsan sasama tayo ng ibang sekta, hindi na tayo mag-sign of the cross. It is our identity. Amen? Kung merong iba't ibang sekta dyan, kung ikaw ang mag-lead sa dasal, sign of the cross because it is our identity. Amen? Mahiya ako, burn again itong katabi ko. Ikaw mag-lead. Lord, hindi nag-sign of the cross. Huwag niyong ikahiya ang ating pure deposit of faith. Nandito yan sa document. Naunawaan ba ninyo? Kung yung mga anak ay mga iba't ibang sekta na, kung ikaw mag-lead sa prayer, sign of the cross. Because it is our identity. Huwag niyong ikahiya yung ating religious practices. Amen? Because it is our identity. Kapag mahiya ka na, nawala na yung identity natin. Patuloy, nawala. Nawala yung bumalik sa... Hanapin ko ulit, ha. So, we need to remain the pure deposit of faith. So, ito. Patuloy tayo sa sinabi ng mga mahal natin na obispo. Dito ako nagsimula. Baka hindi nyo alam ano yung foundation natin. Apologetics. Apologetics, it is all about answering the questions and queries of other denomination. Okay? Apologetics has always been part of the pastoral and theological tradition of the church. Ano sa to? Apologetics. Kasali na po yan sa pastoral and theological tradition. Hindi na yan mawawala. Bakit nawala ngayon? Hindi na tayo sumagot sa mga false accusation ng ating mga kapatid. Anong sinabi dito? Apologetics. It is a great reminder for all the priests who are allergic to apologetics. Apologetics, ulitin ko ha. Maraming nanonood natin ng mga pare. No? Apologetic, it is from the bishops of the Philippines. Hindi basta-basta. Maraming nag-react sa atin, sinagot natin, hinarap natin yung ibang sekta. Bakit kinakailangan pa yan? Ecumenical na tayo ngayon. Wala na kailangan ng dialogue at debate. Wala na, hindi na yan kailangan. Kinakailangan, it is part of the pastoral and theological tradition of the church. Amen? Patuloy. Ano ba yung rason ng simbahan? We must today be willing. Ano? Sabi niya, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. Anong sabi dito? Kailangan didipinsahan natin ang ating mga aral. Saan? In public fora. Kaya nga, lumabas ako. Pumunta ako sa public market. Sinunod ko lang ito. Amen? Hindi naman yung makikipag-away to clarify the faith na hindi nila lubos na unawaan. Amen? Ang sabi ng document, and we need to equip the faithful. Ano? We need to equip the faithful so that they can defend their faith. Anong nangyari sa inyo ngayon? Kung may mag-evangelize sa inyo na born again, pitok-pitok rang mata. Bakit may mga santo kayo? Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Bitaw, no. You cannot defend your faith. Totoo, hindi. Anong sabi ng document? We need to equip the faithful. Kayo lahat. So that they can defend their faith. Parish priest. Address sa mga pare. Must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Nandito. Ang daming mga pare ayaw sa CFD. Nandito sa document ng mga obispo. Where is your obedience to the bishops? Amen? Maraming mga pare ngayon hindi nagbabasa sa PCP2. It is a great reminder to all the priests addressed by the bishops from the local church in the Philippines. Parish priest, hindi basta-basta, hindi parish vicar ang ina-address dito. Anong sabi dito? Parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defenders. Naintindihan na ninyo, no? Bigyan natin papuri ating mga mahal na obispo sa buong Pilipinas. Amen? God is good all the time. Isang araw may lumapit sa akin, Father, isa akong Muslim. Gusto ko nang lumipat sa simbahang Katoliko. Grabe, no? Isang araw, halos araw-araw may lumapit sa akin. Nag-express to embrace the truth of our faith.
Ang ganda. Anong sabi ng Ebanghelyo ngayon? Yung mga, ano sa Tagalog, gisuhulan? Sinuhulan? Hired, no? Hired, no? English mo na, hindi Tagalog. Ha? Binayaran. Bayaran. Ha? Binayaran, bayaran. No? Bayaran. Pwede binayaran. Saan ang bayaran? Hired killer? Binayaran. Binayaran. Yung binayaran ay walang pag-ibig sa tupa. Tatakbo yon kapag may lobo na. Pero si Kristo, kung siya ang i-question, ibibigay niya yung sarili niya. Magpakamatay siya. Ano ba yung konkretong example natin ngayon? Si Kibuloy. Ngayon, kini-question siya, nagtago. Ito ang tunay na bayaran. Bayaran? Binayaran. Hindi totoo itong tunay na mabuting pastol. Ang mabuting pastol handang magpakamatay sa mga tupa. Amen? At yan si Kristo. Handang-handang magpakamatay. Opposite kay Kibuloy. I am the appointed son of God. Nasaan ka na ngayon? Bumalik sa langit na daw. Aduna ako'y mga karnero nga wala may sakop ni Ning Turila. Meron pa akong mga tupa na hindi naging membro sa aking kawan. No? Anong gusto ni Kristo? Kinakailangan kinahanglan dadon ko usab silangan hi ug mamati kanako. Sa ako tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanunubos sa magbalantay. So anong gusto ni Kristo? Kunin yung mga tupa. Sino yung mga tupa? Yung mga Katoliko na naligaw sa landas. Pabalikan niya sa isang kawan, under sa isang magbalantay. At itong magbalantay na ito ay si San Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako? Bantayan mo yung tupa ko. Amen? So, dito mga kapatid, kaya hinarap natin yung mga kapatid natin at dahan-dahan bumalit yung mga tupa sa tunay na kawan. Sa usa ka panon nga mao ang simbahan. Amen? Kinsa may itong magbalantay karon? Si Papa Francisco. Siya ang successor of Peter. Tagasunod kay Pedro. Kaya nga, nandun siya sa Roma dahil nandun si Pedro. Amen? St. Peter's Square. St. Peter's Basilica. Nandun yung mga buto ni Pedro until now. Ito yung altar. Sa ibaba ng altar, nandun yung libingan ni San. Yan ang rason. Bakit tayo tinatawag na Roman Catholic? Wala nang makaagaw niyan. Yung theological description sa simbahan, we are Roman Catholic. Marami namang magsasabi, we are Catholic but not Roman. Therefore, you are not connected to Peter. Bakit kailangan natin makonect ni Peter? Because only Peter received the keys in heaven. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ako simbahan, o igahatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong itugot ko sa langit. Ang ipinagbabawal mo dito sa lupa, ay ipagbabawal ko din sa, hindi basta-basta yung kapangyarihan na tanggap ng ating unang Santo Papa. Grabe, no? Bigyan natin papuri ang Diyos. Kailangan natin makonect kay Pedro. Kung yung iglesia mo ay hindi na-connect ni Pedro, questionably po yun. Amen? So, tayong mga Katoliko, connected ba? Kaya nga, tinatawag tayo na Roman. In communion with the faith of Peter, with the authority of Peter. Naunawaan ninyo, no? Kung sasabihin na Catholic kami, Father, but not Roman. Implied na yon na wala kayong authority. Amen? Kung nagkamali ang simbahang Katoliko, maraming nag-accuse sa atin ng Katoliko ay mali. Kung nagkamali ang tatag ni Kristo, lalo yung tatag ng tao. Di ba? Maraming accusation against the Catholic faith. Pero, yung nag-accuse, tatag ng tao. Paano yun? Kini-question yung tatag ni Kristo nagkamali. Doble pa yung pagkamali sa tatag ng tao lang. So, the whole morning is catechism, mga kapatid, para ma-empower po kayo lahat. Para gamitin nyo sa mga may sakit ngayon. Receive the sacrament, confession, anointing of the sick, and Holy Communion. Yan po is sacrament of healing. Eucharist is greater than, He is the source of healing. Amen? Sa mga may sakit ngayon, dublihin nyo yung pagsamba ninyo. You receive the source of healing. It is Jesus, greater than Father Darwin. Amen?
Sa parokya ninyo, araw-araw ba may misa? May entrance fee ba? Libre lang ang source of healing, di ba? Walang bayad. So, yan ang ibinahagi namin sa inyo. The value of the sacraments in our lives. Pero dahil busy tayo, marami tayong ginagawa, unahin natin ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? At pangalawang tinuturo namin sa inyo, how beautiful it is that you will be equipped about the beauty of the sacramentals of the church. Kayo nga nandito lahat, by virtue of your baptism, you can do deliverance to your house. Uy. I-renounce ninyo lahat ng mga langis galing sa iba't ibang mga albularyo. Please, renounce them. Ang daming nagagalit sa akin ng mga albular. Pasensya na po kayo. Walang personalan po ito. Sinasabi ko lang ang katotohanan. I-renounce ninyo yung mga occult, superstitious belief natin. Ang daming mga sakit na oppression. Lahat ng oppression na sakit, pagagalingin. Pero yung natural na sakit, we need to consult our doctors. Amen? Because doctors are instrument of God. Ano ang mga doktor? We need to listen to the experts. Because the truth is not contrary to medical sciences. Amen? At ang sinasawalat natin ay katotohanan po. Nung isang araw, may from Davao. Ini-interview ko siya nung isang araw sa live ko. Masakit yung likod niya, pati na yung ulo niya. For how many years? Malaki na yung gastos niya. Nagpapiti na din siya sa likod niya. Pero nandyan pa rin yung grabe na sakit. Nung nakareceive siya sa Sacrament of Healing, Confession, Anointing of the Sick, and then the Holy Eucharist. Then paminsan-minsan na sila sumasamba dahil yung utak nila ay na-evangelize na sa mga protestante. Ang nangyari mga kapatid, she is completely healed. Amen? Ano yung nireceive nila? Sacrament. Pinagsisihan nila yung pagpunta sa mga albularyo. Sa mga superstitious belief nila, ni-renounce nila. How many years? Grabe to. Natutuwa ba kayo ngayon? Saan mababasa yung sinabi mo, Father Darwin, na all oppression will be healed? Nandyan ba yan sa Biblia? Nandyan. Saan? Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. Anong talata? Uy. Acts chapter 10, verse 38. Jesus is sent by God, anointed by the Holy Spirit to heal all of the oppression of the evil spirit. Anong sabi niya? To heal all of the oppressions of the evil spirits. Hindi niya sinabi, so that he can heal some of the oppression. All. Kung yung karamdaman mo ay oppression, demonic oppression, barang kulang, tatanggalin yan ni Kristo. Sa paraan niya. Ready na kayo? Uy. Anong paraan niya, Father? Yung sacrament. Confession, anointing. Go to your priest. Anong paraan niya? Go to your priest. Hindi niya siya, go to Father Darwin. Go to your priest. Una, sacrament of confession. As if, last day mo na. Yung i-condition mo yung sarili mo, baka matay na ako bukas, lahat ng kasalanan ko, i-confess ko na. Alam nyo, kapag i-examine natin yung konsensya natin, bago tayo lalapit sa pari for confession, ang daming oppression na sakit, pagagalingin. Amen? Katulad ng from Davao. At may in-interview din ako sa Facebook ko, sila hindi sila nakalapit sa akin. Anong ginawa nila? Go to confession. Ilan tayong pari ngayon, bro? Pero, baka meron pang mga pari na makarating ngayon. Communicate pa din tayo. Bro Edison, meron pa mga pari na makatulong sa ating for confession. So, ang bibigay namin sa inyo ngayon is a sacrament. Hindi po si Father Darwin. Ang dami ninyo, no? Hindi ako tutubo. Pulibok? Si Father Il lang. Ngayon, buong pulibok yung mga pari natin. Yung habak, may habak dito. Isurindin na yung habak ninyo. Okay? At sa mga hindi nila dinala yung habak nila, iniwan nila sa bahay nila. Huwag na kayong ma-attach sa mga amulets natin. Amen?
Go to our priest, receive the sacrament. Why we need to receive the sacraments? Because sacraments are instituted by Christ. Si Kristo po, base sa ating official na turo, the 7 sacraments are instituted by Christ. Alam nyo, ang dami ko nang narinig ng mga testimonya. Yung babae from Dawis, 2010, may sakit siya sa ulo. Parang migraine. Hindi ko maalala yung medical term sa sakit niya. Yung sakit niya, halos every week, 3 araw wala siyang tulog, 4 na araw. Sa grabe na. Kahit may iniinom na siya na gamot. Ha? Itong babaeng ito, hindi nakalapit sa akin. Lumapit siya sa sakramento, lumapit siya kay Kristo. Alam nyo, 2010 pa yung sakit niya. Pagpunta niya dito, she received the sacrament. First day lang, completely healed. 2023 siya pumupunta dito, 2024 na tayo ngayon, hindi na bumalik yung grabing sakit sa ulo niya. Nakasave na siya ngayon. Ready na kayo, makasave. Go to our priest. Amen? Ngayon, may pari tayo, Father LL. Sana wala itong schedule ngayon para hanggang mata, ha? May schedule siya. Si Father Dindo dong, makontak. Siya, Rosa. Father Martin. Nay, patay. Father Klotz, on the way. Sige. Father Klotz is on the way. Father Rumi dong, masig makaaris, Father Rumi. Inadaghan tao. Hindi ko na kaya ko lang mag-isa. Si Kristo nga, may 12 ka apostolis, di ba? Diyos yun. Ako pa kaya, no? Sabi Pastor Archie, Diyos ka, Father Darwin. Hindi ako Diyos daw, no? So ngayon mga kapatid, ang ibibigay namin sa inyo ay hindi ako, higit pa sa akin. Si Kristo. Alam nyo, si Maribel yung pangalan niya from Dawis. Tingnan nyo yung interview ko sa kanya. Very inspiring. Hindi sila kasal for 26 years. Nagpakasal sila. 12 lang katao ang nag-attend. Simple, nakasal. Hindi kailangan ng bungacious na handa. Hindi kasali yung handa sa requirement. Dahil sa handa, hindi ka na nahanda no? Na mag-receive ni Kristo sa sakramento. Alam nyo, lahat ng sakit niya, nawala. Grabe, no? Natutuwa kayo ngayon? Yes or no? Amen? May pari kayo. Libre lang yung mga sakramento natin. Grabe. Yan ay palatandaan ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay walang hanggan. Amen? Bigyan natin ng papuri ang Diyos, mga kapatid. Alam nyo, yung si Ate Maribel, nag-deliverance after wedding nila, nag-deliverance sila sa buong bahay nila. Sila na ang nag-deliverance. Kung magkasakit yung anak nila, sila na din ang mag-deliverance. So, pangalawang tinuturo namin, ang pinaka-importante, how to use the sacramentals. Amen? Sa mga hindi nakaabot ng alas 8, hindi nakaabot sa talk natin, may bukas pa naman. May Thursday, from Thursday to Sunday yung office, open sa office natin. Dapat nandito na kayo 8 a.m. Knowledge is power. Kung wala kang knowledge, kili-kili power lang. No? Amen. Tulungan nyo po kami. Alam nyo, yung healing at liberation, 90% galing sa pamilya. Ano? Yung healing at liberation sa mga occult spirits na nagpalibot sa atin, 90% galing sa pamilya, 10% lang galing sa amin. Ano ba yung malaki? Yung 90? Yung 10? Pero parang baliktad na yun, no? Parang ang nasa isip ninyo, si Father Darwin, 90%. 10% lang. Ang pinakamapangyarihan yung buong pamilya. 90%. Alam nyo, si Maribel, nagpakasal sila, buong pamilya na converted. Lahat ng karamdaman, yun ang sinabi niya ay nawala. Anong sabi ni Kristo? Acts of the Apostles chapter 10 verse 38. Anong sabi ng mga apostol? Jesus is sent by God to heal all of the oppressions of the evil spirits. Natutuwa ba kayo? Kapag hindi din kayo may natural yung sakit ninyo. Amen? Anong gawin natin sa natural illness? Listen and follow the medical advice of the experts. Naunawaan niyo ba ako?
At kung hindi kayo pagagalingin ng Diyos, it is a sharing of His suffering. Look at the cross of Jesus. Only the suffering of Jesus, only His pain, only His struggle, only His cross can console my cross. Can console my questions. Only Him. Look at Jesus with great devotion. Kung hindi ka papagagalingin, Lord, it is sharing your pain. Amen? Huwag mong i-blame ang Diyos. Huwag niyong i-blame yung katabi mo. Huwag niyong i-blame ang buong mundo. Just embrace and kiss your cross. Ano? Embrace and kiss our cross. Huwag kang susuko. Si Patrick at sila Lane, pumupunta dito. Si Patrick, ang dami niyang maintenance. Masakit yung kidney niya, masakit. Ang dami talaga yung sakit niya. Tuhod niya. Marami siyang iniinom na gamot. Alam nyo, sabi niya sa akin, Father, effective, very effective yung sacrament. Alam mo, Father, nangungumpisal ako as if last day ko na. Ano? Nangungumpisal siya as if yun na yung katapusan niya. Grabe, Father. Grabe, tinanggal ko yung hiya. Wala na akong hiya, Father. Lahat ng grabe yung mga kasalanan ko, sinusumbong ko sa pare. Alam niyo, Father? Alam mo, Father? I am completely healed. Hanggang ngayon, Father, wala na akong maintenance sa high blood. Grabe, no? Yun ang testimonya niya eh. Nawala lahat. Oh. Ano ang official teaching natin sa sacrament? Confession and renting of the sacrament of healing po ito. Kapag may pupunta sa inyo na pare, magagalit yung may sakit. Anong akala mo sa akin, Father? Mamamatay na. Dahil akala natin, yung sakramentong ito is sacrament of killing. It is not sacrament of killing, sacrament of healing. Amen? At, ini-empower ko kayo dahil hindi namin kaya nga kami lang. Amen? Kung may karamdaman kayo, continue to pray the prayer of the church. Sacramentals yan. Gamitin nyo yung holy and exorcise oil. Pumunta ako dun sa cathedral, si Lolo Bes, Lolo Bisol, 49 years na siya sa pagkapari. Sabi niya sa akin, Father, ang sakit. Ha? Lolo Bisol. Bisol yung ano niya. Lolo Bes ang tawag namin. 49 years na siya sa pagkapari at nag-anniversary siya sa pagpunta ko kahapon. May handa siyang litson. No, kain ka. Anniversary ko kayo.